magandang araw mga kapitbahay. Ang aming mga kaibigan from Bulacan, Bataan, Pampanga, and Tarlac. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Nay, meron kang email. Ano yun? Babasahin ko Oh, sige. Meron po kasi nag-send ng message sa aming Facebook page at sabi niya, "Hello Mrs. G, avid fan po ako ng TV show ninyo sa PEP. Paki-feature naman po yung Kilain recipe. Ano po ba ang technique para mapalapot ang sauce niya? Favorite po kasi ito ng aking husband, but my version is very different from those served at authentic Kapampangan restaurants and carinderias. Sana po matulungan ninyo ako to make the perfect Kilain for the enjoyment of my family. Maraming salamat po and more power to your cooking show in school." Ang aming letter sender, si Mia Ranario. Taga saan siya? Di ko na-check. Hindi niya nasabi. So, pwede ba natin pagbigyan ang ating... Ikaw lahat may kagagawin yan. Sinabi mo, pwede silang mag-request eh. O di pagbigyan. Okay. Pagbigyan. So, Mia, itong episode na ito ay para sa'yo and for everyone else, no? Yung gustong magluto ng kilay. Yes. Magbabalik ko ka. Magandang araw po mga kapitbahay. Kamukha ng sinabi ni Ethel kanina, recipe po itong ni-request ng isang viewer. Kaya Mia, this is for you and I hope you will get to use it at sana masarapan ka para maging kasama ng mga niluluto sa ating the pork lungs. Konting asin po sa ating tubig na pang blanch, and then para maalis po yung impurities, iba-blanch natin very slightly yung ating pork lungs. Very quickly pala ang lunch. Pagkain ito ng mga sabi nga ng asawa ko yung mga nagkakatay ng baboy. Yung mga laman loob na kung hindi mo alam lutuin matatapon lang. Ito po ang gawa ng mga Pilipino, Kapampangan. Sa Kapampangan po kasi Kilain ang tawag. Ngayon yung biyanang kong babae dahil hindi naman sa Kapampangan pero napakagaling magluto. Ang tawag nila dito, Kilawin. Tapos may konting labanos. Ilalagyan nila ng labanos. So, that is our pork lungs. Pag nagba-blanch kayong ganyan, lalo na kung karne, hindi nyo lulutuin ang gusto. Parang, ayan, mag-change ng kulay, that's it. Mabilis lang. Meanwhile, dito po sa tabi ko, pinapasitsaron ko na kay Edwin yung nakuha namin balat ng
ng baboy dun sa kasim. May konting tabayan. Ang gusto nga ni Mia, yung malapot daw ang sabaw ng kilawin. Yung daw hindi niya magawa. Mamaya sabihin sa'yo, bakit malapot yung sabaw ng kilawin. So, we now have this. We will add raw po itong pork heart. Kasi po yung puso, pwede naman nating linisin mabuti yan eh. Eh yung baga, paano mong lilinisin yan pag pinagilin mo? Nawala na yung lasa. So, ibablansa lang natin ng mabilis. Now, we will marinate this dun sa suka. Tapos, asin. Yung paminta. At ang tingin ko, hindi po native vinegar itong na-measure nila. I think this is our locally bottled vinegar. Kasi ang native vinegar, maputi. Yung aslam sasa. Kung minsan pareho lang ang asin nun. But we used to do this aslam sasa ang kasama. So we'll set this aside. Kaya po pinagsisitsaran ko na si Edwin kasi napakatagal magpalabas ng mantika ng baboy. So, place here, and then ang susunod natin na natin i-marinate ito ng ating kasim. So, ilalagay ko sa mas malaking mantika na hindi mahirap paluin. Ano pancreas sa Kapampangan? Hindi lang. Mga salitang baryo yun na hindi ko na po alam eh. Bakit ko ginagawang hiwa-hiwalay ang pag-marinate? At ibig sabihin yan, hiwa-hiwalay kung lulutuin. Kasi hindi naman po siya sabay-sabay lalambutin. Pero kung gusto nyo pagsabay-sabay niyan, okay na rin. Kaya lang medyo matikulosa yung alam kong trabaho. Para tama yung Kasi I saute the pork lungs 30 minutes ahead. Tapos nun, pagsasamahin ko sila ng kasim. Yung atay, hiwalay din. I shred the laurel para lumabas ng gusto yung lasa. Kilawin, di ba sabi nila yung kinilaw, niluluto yun sa suka. Tapos kakainan nila ng raw yun eh. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang kainin yung gano'n. Tapos, side. Tapos, lastly, itong liver. Yung liver, pwede nyong i-add, no, not this one. I-add agad kasabay ng mga ibang karne, kaya lang ang nangyayari doon ay parang tumitigas. So what I do is I saute the liver ahead and then remove, tapos ilalagay ko na lang pagka yung maluluto na yung baboy. This is what makes the sauce thick, pero hindi ito ang nagbibigay ng lapot niya. Ni-request po ito ng isang viewer at kagagawan lahat ni Ethel yan. Sabi ko, nakakama ka talaga. Sabi ba naman niya kung pwedeng, kung gusto yung mag-request, magsabi lang kayo. And, nagkataon lang po na alam kong gawin. As long as alam namin lutuin, gagawin namin. Pag hindi namin alam lutuin, sorry, hindi ko alam. Okay, so mix it. So, ayan na. So, pag minamarinate nyo, pinapasip-sip nyo po ng lasa ng pagkain. So, set this aside. This is my extra salt na kung sakali magkulang sa alat yung niluluto ko, magdadagdag ako. Kasi pag nagluluto ka, yung season according to taste na yan. So, we will remove this here. And, nilipid natin ito para hindi masikip. So, we now have
Kung sa sitaron mo, pwede na yan. Pwede na yan. Pag sa bahay po, ang gawa ko, inaalis ko yung taba ng baboy na yan at pinapalitan ko ng cooking oil because I go for healthier cooking. At least nababawasan. Ngayon, kung gusto nyong malapot ang sarsa na kilawin nyo, keep that and add more taba ng baboy. That is what makes it malapot. Oh. Okay. Oh, lipat na natin dito, Edwin. Kaya sa baryo, ang ganda nila eh. Okay, so we now have the sitsaron natin dito. Konti lang naman yung taba eh. Kasama na natin yan. Magdadagdag na lang po ako mamaya ng additional na cooking oil. So, igisa mo na. So, ilagay mo ngayon sa isang tabi yung sitsaron mo. Tapos, isutay mo muna yung atay. Kasi alisin mo uli yung atay eh. Kung pabayaan sumama yung sitsaron. O kung gusto mo, alisin mo muna yung sitsaron. There. Pinahan mo yung apoy. O, pinahan mo yung apoy. Alisin mo yung sitsaron. Balik mo na lang pagkatapos mo yung sitsaron. Konti na yan. Konti lang sa atay kasi mas marami yung Tapos, yung konting sibuyas, ito. Antayin mo muna yan. Light brown. Lagay na natin. Lagay mo na ngayon yan. Gigisa mo yan mabuti ha. Kasi violet na yan, sibuyas. To extract the flavor of colored onions, yung violet, mas matagal ang pag-isa kaysa sa white. Tapos, wala, kasama konti. Itong mga ganitong klaseng pagkain, mas tumatagal, mas sumasarap yan eh. At may suka eh. So, pag medyo nalalanta na, konti pa. Pwede ko lagyan yan ng konti pang paminta, konting asin, ayan. Okay, natay. Now you saute that just until wala nang hindi na dumudugo. Tapos ilipat mo yan. Yung iba, sabay-sabay lang eh. Yung baboy, yung baga, yung puso, yung kundilat, yung atay. Tapos pakukuluan lang. Kaya yung mga ingredients sama-sama na lang. Basta it's basically vinegar. Kung meron kayo makikita ng native vinegar, mas maganda. Vinegar, patis, salt, pepper. Napakasimple. It's just how you blend the ingredients together. We will add a little oil. Ibalik mo yung sitsaron muna ngayon. Tapos lagyan na natin yan ng konting asin, konting paminta, yung bawang. Ayan. Mauna ngayon yung baga at saka yung sibuyas. wala, lagyan natin yan. Lantayin mo ngayon yan. Paglanta na yung sibuyas mo, lagyan mo na ito. Konti pa. Lanta mo ito. Para lumabas yung tamis niya. Okay. Yun. Kaya kung nilakasan nyo, pwede gusto marinig yung sizzle. Pag may inaad kayo.
Now, huwag niyo masyadong hahaluin ng pabayaan niyo ng kumulo. Cover mo muna yan. Tapos, antayin mo kumulo bago mo siya haluin dahil yung suka. Meanwhile, dito sa isa pang iluluto, gisa mo na ito. Yung kasin. Pagsasamayin na lang natin mamaya. So, we need to apply oil. Bawang. Pag bawang, low fire. Pagka sibuyas, pakasan mo. Gisang mabuti yung sibuyas dyan ito. Hindi tayo nagmamadali dyan kasi kumukulo na ito. Dapat kasi mas ahit ito mga around 30 minutes bago ko pinagsasama yung dalawa. Pag kulang ang mantika, just add. Now, pagkalagay nung bago mo ilagay yung baboy, lagyan mo na ng konting patis. Sige, lagyan mo na. Now, do not stir. Patuyuin mo yung patis dyan. Check mo ngayon. Lagyan mo lang haluin yan. Ilang minuto na ito? Mga ahead of time, 30 minutes muna bago mo ilagay yun. Na kumukulo yan. Sabay mo na ito. Sika. Huwag mong gagalawin ngayon yan. So after 30 minutes, ihahalo na po namin yan dito sa takpan natin para mabilis kumulo. So pwede mo na ngayon ilipat yung kasin. Tapos, pag malambot na yung kasim, mamaya konti lang yun, adjust mo, ilagay mo na yung atay. Pero meanwhile, i-check natin yung lasa. Halos yan. Okay, so cover. Pag malambot na po yung kasim, we will add the atay in them. Finish. Oh, buksan mo na Edwin at palagay ko. Okay na yan. Ngayon lagay na natin yung atay. Okay na yan dito. At makikita mo ngayon yung liquid na yan. Unting-unting matutuyo dahil dyan sa atay na yan. Parang sponge yan eh. Pero pang isang piraso oh. Yung atay na hindi natin papapalitan. Hindi. Dahil matigas. Dahil titigas yan. Ngayon, kumukha na sinabi ko, kung gusto nyo malapot, mantika ng baboy po yun. Yung taba. Yung taba ng baboy. Yung kasi tayo, linmit ang nilagay ko eh. Tapos yung chicharon, konti lang yung mantika nun. Yung parting mataba ng kasim, yun ang gamitin. Lalapot yan. See? Nawala yung sabaw. Oh, lalapot yan because of the atay. Yung lola mo na may ginagawa sa atay eh. Didikdikin niya, tapos i-squeeze niya. Tapos ibabalik niya dyan. Ang gagawin ng atay nun, sisip-sipin lahat yung sabaw. Alam ko na ngayon kung bakit niya dinidikdik. Aalisin niya raw yung tubig. Yung sa baryo naman, sinasabay yung taba. O yun na nga, kaya nga malapot eh. Kaya lahat ng taba ng baboy, Oh. lumalabas kasama ng niluluto. Kaya lumalapot. Ngayon, tikman natin yan. Sa akin, okay na yan. Tingnan mo nga. Ngayon, kung gusto niyo pong mas maasim pa, bahala. Yun. Kasi kami, okay na, no? O, finish. So, tapos na yung ating Mia. Tapos na yung kilain, kapampangan na ni-request mo.
Okay, so ito na ang moment of truth. Ipapakita na natin ang ating finished product. Papasakaya ito kay Mia at sa husband niya. Yan. Kumukulo-kulo pa ang ating kilait. Ngayon, di ba sinabi ko sa kayo ang sikreto ba? Wala po. Ano nga ba ang sikreto? Eh di, habang nagluluto ka, yung taba ng baboy, tagdagan mo. Kaya natawa ako nung sinabi niyang karinderya eh. Okay. Kasi sa karinderya, hindi naman po sila nagkakat daw sa pat. Kasi sa totoo lang, nakakasarap yun eh. Pero, nakakabata. So, at saka ito, mas masarap siya after 2 to 3 days at lalapot siya dahil sa ano. Ayan, Hindi ito ka. na. Mia, baka hindi ito kasing lapot ng gusto mo, no? O baka naman may galit ka sa husband mo, kaya gusto mong napakalapot ng kilain recipe mo. Pero, tikman natin. Yeah, sinabi ko na sa'yo sikreto. Naamoy ko pa lang. Gusto ko na ng kanin. Umuusok pa. Kaya natawa ka sa akin nung sinabi ko sa'yo, gusto niya malapot. Sabi ko, well anyway, pag yung atay po, sisip-sipin yung sauce na Liquid konti, niya. yung liquid niya. Kaya, tapos yung pork fat nga, pag naggigisa ka, huwag mo nang alisin yung taba. Mia, masarap na siya kahit hindi ganun kalapot, no? Pero, sana magsundo na. Masarap, no? Yung maasim-asim siya. Mas masarap siya bukas yan. Masarap to kasi nung tinesto ni Mrs. G, no, kinain ko to, sinabayan ko ng saging. Yes. Kung pupunasan mo ng saging, Yes. yes. Mo. Masarap. Lalagay ko na dito yan. Para ano. So, Mia, sana magustuhan to ng husband mo at pumasa na sa kanyang panlasa. Sana po, itry din ng ating mga televiewers ang recipe na to, no? Napakasarap. Kilain, classic, lutong bahay. Ito, hindi to naluluma, no? Paborito na. Pwedeng, ang gandang baunin nito kasi hindi ito napapanis Oo. dahil because of the suka. Tsaka kahit medyo malamig, pag mo kinain. Pwede pala man sa pandesal to So that concludes another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Ang aming recipe for today po, ang kilayin na request ni Mia. So, yung iba sa inyo na meron din na request, no, for questions, comments, and suggestions, just send us a message sa aming pong Facebook page, www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. Mali ninyo mapagbigyan namin ng inyong request. Pag alam kong gawin, mapapagbigyan sila. Okay. Maraming salamat.